Hello friends! Welcome to my YouTube channel, where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po. Ngayon po ay magbabahagi po ako ng salita ng Diyos sa inyo. Ating tatalakayin po ay yung karugtong ng aking huling itinuro. Kaya kung hindi mo pa napanood yung unang video nito, panoorin mo para masundan mo itong pangalawa na ating tatalakayin patungkol sa aklat po ng Roma. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa oras pong ito. Sa oras pong ito, kami nananalangin sa iyo. Malapit Panginoon, humingi ng karunungan. Naway marami kami matutunan patungkol sa iyong mga salita, especially sa aming topic na pinag-aaralan ngayon. Salamat po Diyos, karunungan at sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy namin panalangin, sumama sa amin ngayong oras na ito. Pangalan ni Jesus, Amen. At ang tatalakayin po natin, muli ay pinamagatan kong Righteous Judgment of God. At ngayon tatalakayin natin ang ating paksa na kung saan ay makikita natin sa aklat po ng Roma, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3. Talatang 2. Subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Talatang 3. At inaakala mo ba ito, o tao, na umahatol sa gumagawa ng gayong mga bagay, at ganon din ang ginagawa mo, na ikaw ay makakataka sa hatol ng Diyos? Tatalakayin natin ngayon yung verse 3 kasi natalakay na natin yung verse 2. At bilang aking mensahe, katulad din ng aking sinabi noong nakarang video ko, isa ganitong pangungusap. Ang kasamaan ay hindi maitatago sa pagdating ng hatol ng Diyos, at sa kabutihan naman, tiyak may gantimpalang maaasahan. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, how the righteous God judges the sinners? O sa Tagalog, paano ang matuwid na Diyos ay hahatol sa makasalanan? at tinalakay ko ang unang punto. Number 1, based on the truth of His Word. At ngayon tutungo tayo sa ikalawang punto. Number 2, based on the act of men. Sa Tagalog, nakabase sa ginagawa ng tao. Dito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma ng Diyos ayon sa kanyang salita ng katotohanan ang kanyang paghatol. Tandaan din natin, hindi lang po yun, kundi ang karugtong na sinabi po doon sa talata po natin. Sa verse 3, ang sabi doon sa unang linya na makikita po natin doon, do you suppose? Ito yung word na ginamit doon, kaya tandaan natin ang hatol ng Diyos na matuwid ay patas. At masasabi nating makatwiran at makatarungan. Sabi nga ng isang writer na si William Hendrickson, na sabi niya ay, it is ever in line with absolute truth and justice. ang alin? Kung inaakala mo, do you suppose, ito yung word na ginamit po ni Apostle Paul doon sa verse 3, o sino mang tao na magbabaliwala sa ginagawa niyang kasamaan, tandaan natin, ang panukat ng Diyos sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya anong inaakala mo? Kaya sabi roon, do you suppose? Ito ba yung inaakala mo? Ngunit maliwanag ang implikasyon ni Pablo. Ang implikasyon niya na sinasabi niya ito, at sabi nga doon sa kasunod na salita, noon sa verse 3, Oh man, you who judge those practice such things. yung tao na hatulan niya dahil sa paggawa niya ng mga ganong mga bagay. Ito yung katulad ng ginawa ng mga Hudyo. Kaya madalas sabihin ng ating Panginoon yung salita nga mapag-imbabaw. Sinasabi niya sa mga Pariseo, Saduceo, sinasabi niya yung pagiging hipokrito na mukhang banal, no, na sinusunod ang kautusan and yet hindi talaga na isasagawa kung ano yung sinasabi ng kautusan. At patuloy na gumagawa ng kasamaan na ayaw ng Diyos. Kaya kadalasan, ito yung ginagawa ng maraming mga tao. Madalas sabihin yung salitang, kami, hindi katulad nila. O ako, hindi katulad nila. Di ba madalas natin marinig yun? Na madalas magkumpara ang tao sa kanyang kapwa tao. Especially yung
Sasabihin niya na siya ay mas mabuti kaysa ron sa kanyang kapwa. At ang sunod na salita na sinabi doon, and yet, do them yourself. So, ito yung makikita natin doon na ginagawa mo din sa iyong sarili. Kaya tandaan natin na hindi lang sila, kundi lahat tayo, ayon sa ating mga ginawa, ang hatol ng Diyos na matuwid ang siyang mangyayari. Kaya anong sinasabi sa last part po ng verse 3? Sabi doon, that you will escape the judgment of God. Makakatakas ka ba doon sa paghatol ng Panginoon? Kaya maliwanag dito na binabanggit niya yung sinabi niya doon sa Roma, itong ating tinatalakay, sinabi niya rin doon po sa Korinto. Na implikasyon na sinasabi niya dito. Anong sabi po doon sa pangalawang Korinto? Basahin po natin. Kabanata 5, talatang 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya maliwanag na lahat po tayo ay haharap sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng tao, mabuti man o masama, hahatulan ng Panginoon. Reliyoso ka man o hindi, ano man lang yung ginawa, tandaan po natin, walang makakalusot sa Panginoon. Kung sa mundong ito, maaaring mayroong padrino o maaaring maiwasan o malusutan mo ang isang bagay na ginawa mo na kahit ikay may kasalanan, pero pinagbintang mo sa iyong kapwa. Kaya maliwanag dito na makikita natin na sinasabi ng Bible, yung last part na sinasabi ron, no one can escape God. Walang makakatakas sa Panginoon. Lahat ng detalye ng buhay natin na ginawa natin, alam ng Diyos. So this is the righteous judgment of God. Natandaan po natin na darating ang panahon na tayo hatulan ng Diyos. Kaya ang punto ko lang dito na dapat makita ho natin na ang Diyos ay makatwiran, na Diyos na humahatol, na iharap natin sa Panginoon anuman ang ating ginawa. Ano man ang kalagayan mo sa lipunang ito, ano man ang iyong estado, o masasabi mo ba na ang kayamanan mo o karunungan mo ang maaari mong iharap? Hindi po natin may harap yan sa harap ng Panginoon. Maaari yun natin gawin ngayon pa lamang kung ano yung nagagawa nating kasalanan, isuko natin at ilapit natin sa Panginoon. Remember, God will judge absolutely each person according to what he or she has done sa kanyang buhay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Mga kaibigan o maaaring kayo nanonood ngayon sa channel na ito. Kaya kilalanin natin ng Diyos na maaaring magsaayos ng buhay natin. Diyos na maaaring magbago ng buhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan, sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo upang mapatawad ang tao ng Diyos at makapagsimula ng tamang buhay kay Jesucristo. Ikaw, kapatid, kaibigan, hindi isa itong patama sa iyo kundi para sa ating lahat. Na sinasabi ko na kung meron ka pang masamang ginagawa, mga bagay na ayaw ng Diyos, may pagkakataon pa para hingi mo ng tawad sa Kanya. Yung Kanyang alok ng pagsisisi habang mayroong panahon pa at pagkakataon. Diyos na pwedeng magbago sa iyo, Diyos na maaaring magsaayos sa iyo, at tandaan natin, pinag-aralan natin ngayon, walang makakatakas sa Diyos. Lahat tayo hahatulan ng Panginoon. Anong sabi doon sa awit 139, verse 7 to 8? Verse 7, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Verse 8, kung ako'y umakyat sa langit, ikaw'y naroroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw'y naroroon. Yan yung dakilang katotohanan na maging ang lumang tipan, maliwanag doon na walang makakatakas at makakapagtago sa Diyos. Maaring ngayon, may mga lumulusot o nakakapagtago ng kanyang mga nagagawa. Tandaan po natin, lahat yan iharap natin sa Diyos pagdating ng panahon kung saan muling babalik ang Panginoon upang lahat po tayo ay hatulan sa ating mga
kasalanan. At kung sinasabi mo na mabuti kang tao at para lang yan sa gumagawa ng kasalanan, subukin mo ang iyong sarili. O ikaw ay hindi katulad ng iba para ibintang mo kung ano man yung mga nangyayari sa kanila na sa tingin mo parang sila ang may kasalanan at ikaw ay banal na banal. Tingnan mo yung sarili mo. Halimbawa na lang, yung 10 utos ng Panginoon. Makikita ho natin doon na sa 10 utos, ilan ba talaga yung nasusunod mo? Hindi mo may tatanggi o hindi mo pwedeng hindi isama ang iyong sarili. Dahil tayo man ay gumagawa ng mga kasalanan, mga bagay na ayaw ng Diyos na iharap natin sa Panginoon. Kaya ang pagiging hipokrito na ayaw ng Diyos na tayo ay maging mapanghusga sa ating kapwa. Puro tamang hinala. Kaya maraming nasisirang relasyon. Di ba ganyan yung nangyari sa ating lipunang ginagalawan? Puro ka pagbibintang sa iba. Tingnan mo ang iyong sarili. Dahil ang lahat ng tao ay haharap sa Panginoon. Lahat ng tao ay haharap sa kanyang ginawa. Halimbawa, nangyari sa atin ngayon doon sa ating mangingisda at doon sa malaking barko ng China. Ito ba'y pagbibintang? Para hindi maging mainam ang relasyon ng Pilipinas at ng China? O talaga namang ginawa ito ng mga militar ng China para hindi makapangisda ang mga Pilipino? Ano mang sitwasyon na maaaring kinaharap at ano mang sinasabi ng ambassador ng China dito sa Pilipinas na ito raw ay fake news. Ano man yung totoo, tandaan po natin, maaaring makalusot ito sa tao, pero sa Diyos, hindi po ito malalampasan ng Panginoon. Makatulad ng sinasabi ko, nakaraan ko pa rin pagtuturo, tinuro ko ng mga nauna patungkol sa usapin ng kasalanan. Kaya, tandaan po natin ang Diyos ay Diyos na nagpaparusa. Subalit siya ay Diyos na nagpapatawa din. Kung ilalapit mo ang iyong buhay sa Panginoon, ano man ang iyong kasalanang nagawa, tandaan po natin, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Subalit, ang maliligtas ay yung lamang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Come to Christ. Lumapit ka sa Panginoon. Kilalanin mo siya bilang Panginoon. Gawing tagapagligtas ng buhay mo at simulan mong mamuhay sa Panginoon. At ikaw naman ang nakakilala sa Diyos. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos, hindi ang patuloy na gumawa ng kasalanan. Maging kampante at sinasabi mo ikaw'y ligtas na. Tandaan mo, ano man ang ginagawa nating kabutihan o kasamaan, iharap natin sa Panginoon. Kaya bilang hamon sa atin, gawin nating ilapit sa Diyos anumang mali na ating ginagawa upang ito'y kanyang isaayos. Isa sa pangunahin na sinasabi ng bagong Pangulo ng Amerika na dapat ayusin ay yung tinatawag pong foreign policy. Sabi nga ni US President Joe Biden, It's going to take time to rebuild what has been so badly damaged, but that's precisely what we're going to do. Kaya ganito ang gagawin ng kanyang administrasyon na maisaayos sa usapin ng foreign policy man o domestic policy man ng kanyang gobyernong hahawakan ngayon. Ngunit sa usapin ng spiritual na buhay, magagawa ng Diyos na isaayos ang buhay natin kung ilalapit natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang pangwakas, ang matuwid na Diyos ay hahatol sa makasalanan na nakabase sa katotohanan ng kanyang salita at ayon sa ginagawa ng tao na sino man ay hindi makakatakas sa hatol ng Diyos sa kanyang mga kasalanan kung hindi siya lalapit sa Panginoon at ilalapit ang kanyang buhay na mayroong pagsisisi. Salamat po sa salita ng Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po'y manalangin sa Diyos at tayo po'y humingi ng tawad kung ikaw man ay may kasalanang nagawa. Aminin natin ang ating kasalanan. Sinadyaman natin o hindi, ilapit natin sa Panginoon. Kung nais mo naman ang Panginoon ay kilalanin mo sa iyong buhay, ikaw mismo, tumawag ka sa Diyos. Kilalanin mo ang Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo lumapit sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa buhay at makapangyarihan mong salita na kayang magbago ng buhay. Lord, nakita namin ang aming kamalian.
kasalanan, karumihan, mga bagay o Diyos na hindi namin maitatago sa iyo. Mga bagay na maaring nahiya kaming sabihin dahil sa aming mga nagagawa. Lord, tulungan mo kami o Diyos na mabago ito. May tuwid sa amin ito. May saayos ito, Panginoon, upang ang buhay namin makalakad ayon sa iyong katuwiran. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy ka rin magbago ng mga tao, Diyos. Mga tao na lumapit sa iyo, magsisi, manampalataya, kilalanin kang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin ko din, Panginoon, patuloy ka magsaayos. Patuloy mo kaming turuan na maging mabuti sa aming kapwa. Kami, O Diyos, ay magpatuloy sa kabanalan. Patuloy na lumalago sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang oras na ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang matuwid na Diyos na hatol sa lahat ng tao. Lord, we thank you, God. We give you all the praises and glory and honor. O Father, in the name of Jesus Christ, through the works of the Holy Spirit, siya maghari sa aming buhay. In Jesus' name. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. I hope na meron po tayong natutunan sa ating pagtatalakay ngayon at nawa pagpalain tayo ng salita ng Diyos. Muli, ito si Pastor Ariel Nicolas na nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.